Hi everyone! Happy Friday sa inyong lahat. Malipayong Biyernes sa inyong tanan. Pa-weekend na naman tayo and as usual, pahinga rin kung may time. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at pakiclick na rin ninyo ang notification bell kasama ang all para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ina-upload ko dito. Controversial ngayon ang isa sa pinakasikat na content creator na si Nas Daily o Nusir Yassin sa totoong buhay. Isa siyang Arab-Israeli vlogger na sumikat sa mahigit na 1,000 videos niya na 1 minute. Si Nas ay 29 years old at kasalukuyang nakabase sa Singapore. Kamakailan lang ay nasangkot sa kontrobersya si Nas Daily dahil sa kanyang Nas Academy. Itong Nas Academy ay ginawa ni Nas Daily para maging platform ng mga creators na gustong mag-aral online para maging educators. So ang mga taong interesado dito ay pwedeng mag-enroll kung gusto nila maging creators din. Ilan sa mga sikat na creators na nasa academy na ito ay sina Catriona Gray, si Jessica Soho, si Michael Cinco, si Chinky Tan, si Wang Od at iba pa. Kaso nga nagkaroon ng problema nang i-feature at ipalabas ni Nas yung online tattoo course ni Wang Od. Si Wang Od ay kilala bilang pinakamatagal na tattoo artist ng ating bansa na galing sa Butbot tribe ng Kalinga. At bilang pagpupugay sa kontribusyon ni Wang Od sa ating kultura at galing sa pagtatattoo, nagawaran na rin siya ng dangal ng Haraya Award noong 2018 na binigay ng National Commission for Culture and Arts. Noong ipalabas ni Nas ang online tattoo course ni Wang Od sa kanyang academy na kung saan ay pwede kang mag-enroll sa halagang 750 pesos, umalma ang apo at sinasabing successor ni Wang Od na si Gracia Palikas. At sinabi nga ni Gracia na scam yung pagpapalabas ni Nas ng online tattoo course ni Wang Od. Sinabi ni Gracia na walang alam si Wang Od sa kontrata na may kaugnayan sa kursong ito. At nangangamba rin daw yung mga katribo nila sa Butbot tribe na ini-exploit lang ang kanilang art and culture. Pero ayon kay Nas, hindi raw ito totoo dahil ipinaliwanag naman daw niya sa pamilya ni Wang Od at kay Wang Od yung tungkol dito sa kanyang gagawing project sa Nas Academy. In fact, sabi pa ni Nas na gustuhan daw ito ng pamilya ni Wang Od at nakipagtulungan pa raw ang mga ito para magawa nga nila itong project na online course ni Wang Od. Naglabas din ng maikling video si Nas na kung saan pinapakita niya dito sa video na pumirma sa pamamagitan ng thumbprint si Wang Od doon mismo sa kontrata. Kahit pa paano swerte na rin talaga kasi makakuha ka na. Okay, dito po dito. Meron ba? Cheru. Meron ba? Kabay, chirekara. Nadia kita Kahit saan po dyan. tanghanan na. Kahit saan tangham. Okay. Ito pa. So ayon nga kay Nas, ang pamangkin ni Wang Od na si Estrella pa lang daw ang nag-translate ng content ng kontrata kay Wang Od bago ito nilapatan ng thumbprint ni Wang Od na ibig sabihin ay sumang-ayon siya dun sa kontrata. Kaya inilabas ni Nas itong maikling video na ito ay para sabihin at patunayan na hindi nga raw scam yung ginawa niyang proyektong online tattoo course ni Wang Od. Sinabi rin ni Nas na ang kita ng online tattoo class ni Wang Od ay mapupunta sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero dahil nga sa kontrobersyang ito, inalis na muna ni Nas temporarily yung online tattoo class ni Wang Od sa Nas Academy habang nire-resolba nila ang issue na ito. So ano nga ba ang nilalaman nung online tattoo class ni Wang Od na ipapalabas ni Nas sa kanyang Nas Academy? Sa kursong ito, ipapakita ni Wang Od ang mga rituals, mga tools, at mga methods na gagamitin niya sa kanyang pagtatattoo. So bakit nagkakaproblema ito ngayon? Ayon sa paliwanag ni Professor Nestor Castro, una daw ay marami sa atin ang hindi nakakaalam tungkol sa kultura ng mga taga-Kalinga. So sabi ni Professor Castro, si Wang Od ay hindi lang isang tattoo artist, kundi miyembro din siya ng Butbot tribe ng Kalinga. So yung galing niya o yung skills niya sa pagtatattoo ay natutunan niya sa mga henerasyon ng mga katutubo na galing pa sa mga ninuno nila. Kaya itong kaalaman niya sa pagtatattoo ay pagmamay-ari sa kabuuan ng Butbot tribe. Although pwede naman lang ito i-practice individually. Kung kaya dahil dito, kailangan ng consent ng mga miyembro ng Butbot tribe kung itong kaalaman na ito sa pagtatato ay isi-share sa mga outsiders. So meaning, ang isang kasunduan lang sa isang tao na katulad ni Wang Od ay hindi sapat.
Dapat kinuha ang consent ng buong tribo ng Butbut tribe ng Kalinga. Pangalawa, meron din kasi tayong batas tungkol dito, yung Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act and its implementing rules and regulations. Dito sa batas na ito nakasaad yung FPIC na sinasabi nila or yung Free, Prior, Informed Consent. Free meaning walang pilitan o manipulasyon sa mga katutubo. Prior meaning ang consent ay ibinigay muna bago gawin yung proyekto. At yung consent na ito ay dapat may kinalaman yung mga taong concerned. Informed kasi dapat naipaliwanag ng mabuti ang buong proyekto at naibigay ang lahat ng detalye tungkol dito. Kasama na dito na pati yung lengguwahe na gagamitin ay dapat yung naiintindihan ng indigenous people. Yung consent naman, ang ibig sabihin nito ay yung pagsang-ayon ng indigenous people na gawin yung proyekto. At pwede na lang ikansela before or after magawa yung proyekto kung may nakita silang paglabag dito sa proyektong ginawa. So dito sa kaso ni Nas, maaaring hindi niya nasunod ang mga ito. Kung kaya, papaimbestigahan ito ng NCIP or ng National Commission for Indigenous People. At dahil nga sa kontrobersyang ito, marami sa mga followers ni Nas ang nag-unfollow na sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang FB page, na kung saan ay meron siyang mahigit 20 million followers. In just 2 days, umabot na sa mahigit kumulang 300,000 followers ang nag-unfollow sa kanya. Lumala pa ang issue na ito nang maglabas ng sama ng loob si Luis Mabulo ng The Cacao Project na nagsabing ang totoong gusto lang daw at hangarin ni Nas ay ang magkaroon ng mga clickable contents o yung mga contents na siguradong titiba sa mga viewers. At nung ginawa daw nila yung tungkol sa The Cacao Project ni Luis Mabulo, sinabi rin ni Luis na iniinsulto daw ni Nas yung mga magsasaka. Ayon pa sa kanya, sinabi raw ni Nas na wala naman daw talagang mga taong interesadong manood ng mga videos na tungkol sa farmers or sa mga farms. Dahil hindi raw ito bumebenta bilang content. Wala daw paki si Nas na kung saan dapat yung magiging content niya ay makapagbibigay ng pagbabago at makapagbibigay ng linaw tungkol sa mga paghihirap ng mga farmers dito sa The Cacao Project na ginawa nila. Which is taliwas sa madalas na sinasabi daw ni Nas na kaya siya gumagawa ng mga contents ay gusto niya ng pagbabago to make the world a better place to live in. Ang gusto lang daw kasi talaga ni Nas ay yung mga contents niya ay hahataw sa mga views, lalong-lalo na sa mga Pinoy viewers. Pero ayon kay Nas, nagsisinungaling daw si Luis. Dahil yung totoo naman daw, ay wala naman daw talagang The Cacao Project na pag-uusapan. Dahil nung dumating daw siya mismo, dun sa farm ng kakao, ay wala naman daw siya nakitang mga tanim na namumunga na yung mga kakao. Pero ayon naman sa tatay ni Luis, na mayor ng San Fernando, Camarines Sur na si Fermin Mabulo, maliwanag daw na sinabi nila kay Nas, bago ito pumunta dun sa farm nila, na yung mga kakao na makikita ni Nas dun sa farm, ay namumulaklak pa lang. At wala pa silang gaanong may papakita tungkol dito sa The Cacao Project na gagawin ni Nas. Kumbaga, sabi ng ama ni Luis, iba kasi daw talaga yung interest ni Nas para sa content na ito ng The Cacao Project. Kaso nga, wala silang magagawa at naipaliwanag naman daw nila ito kay Nas bago pumunta si Nas doon, yung totoong kalagayan ng kanilang Cacao Project. Sinabi rin ni Luis na nung magkasama sila ni Nas para gawin itong The Cacao Project, nakita daw niya kung paano pinagtatawanan at iniinsulto ni Nas ang pag-i-English ng mga Pilipino, lalong-lalo na daw yung mga accent natin. At sinabi pa nga raw ni Nas na yung accent natin sounded stupid. Isa pang naglabas ng sama ng loob ay si Lost Juan. Isa rin siyang social media vlogger. Si Lost Juan ay kaibigan ni Nas at isa siya sa unang nakasama ni Nas nung unang pumunta si Nas sa Pilipinas noong 2017. Yun yung panahon na pumunta si Nas sa Pilipinas para gawin yung kanyang 1-minute video na ang title ay How Cheap in the Philippines. Ayon nga kay Lost One, magkaibigan nga sila ni Nas at siya pa nga raw yung tumulong para magawa ni Nas yung kanyang video tungkol sa Pilipinas noong 2017. Tumulong siya nang walang kapalit na bayad. Yun yung sabi ni Lost One. At pagkatapos daw gawin ni Nas yung proyekto, ay nagki-keep in touch pa rin sila ni Lost One. Pero nung sumikat na daw sa buong mundo si Nas, ay bigla na itong nagbago. Ayon pa kay Lost One, and to quote him, nagbago yung taong simple, na ngayon ay hindi ko nakilala kung ano talaga ang pakay. Ito yung mga exact words na sinabi ni Lost One patungkol kay Nas.
Magmula kasi nang lumabas itong issue ni Wang Od at ni Nas, naglabasan na yung mga naging kakilala ni Nas sa social media at karamihan sa kanila ay may mga hindi magagandang salita laban kay Nas. Pero ayon kasi kay Nas, sinasabi niya madalas na malapit sa puso niya ang mga Pilipino at karamihan daw sa mga staff niya ay mga Pilipino. Pero ang tanong ng karamihan ngayon ay kung sincere nga ba si Nas dun sa sinabi niya na malapit nga sa puso niya ang mga Pilipino. O ginagamit lang ni Nas ang mga Pilipino para sa sarili niyang interes at mapagkakakitaan niya. Lalo pat alam natin na karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig talaga sa social media. And we spend a lot of time on social media. Pero actually hindi lang naman si Nas. Kasi kung mapapansin natin, marami ring mga ibang lahi na hindi naman nakatira sa Pilipinas at ni hindi pa nga nakapunta sa Pilipinas. Pero yung mga contents nila ay puro tungkol sa mga Pilipino. Katulad ng mga ibang lahi na nasa YouTube, na karamihan sa mga contents nila ay mga singer reaction or mga songs reaction na talagang kitang-kita natin na ginagatasan nila ang bansa at ang mga talento sa bansa nating Pilipinas. Siguro eye-opener din ito para sa atin na itigil na natin ang pagbibigay ng mga opportunities dito sa mga ibang lahi na ito na ginagamit ang mga Pilipino para gawing content nila sa kanilang mga YouTube channels or sa iba pang platforms. Not unless siguro kung itong ibang lahi na ito ay nakatira sa Pilipinas mismo o di kaya ay may balak na maging isang Filipino citizen. Pero hanggat tinatangkilik natin itong mga ibang lahi na gumagawa ng mga content tungkol sa bansa natin at sa ating mga Pilipino, ay patuloy silang dadami at patuloy tayong magagamit ng mga ito. Sa kaso ni Nas at ni Wang Od, sinasabi ng ibang tao na sinamantala ito ni Nas. Dahil yung kontrata daw ay hindi man lang naisalin sa salita ng Botbot tribe at ni walang abogado na nandoon para i-interpret yung laman ng kontrata. At meron ding mga nagsisigaw ngayon na sinasabi nila na ideklarang persona non grata itong si Nas Daily. Well, sa tingin ko pwede pa naman itong ayusin ni Nas. Pero siguro instead na sagutin niya at depensahan niya yung sarili niya, lalong-lalo na dito sa issue niya kay Wang Od at sa iba pang mga issues na may kaugnayan kay Luis at kay Lost Juan at sa kung sino pa man, siguro mas mabuti na pag-usapan na muna nila ito. At yung issue niya kay Wang Od, siguro ang unang-una niyang gawin para maayos ito ay respetuhin niya ang kultura ng Botbot tribe ng Kalinga at sundin niya yung batas na nakasaad sa Indigenous Peoples' Rights Act. Sa ngayon ay no comment pa rin yung ibang kasama sa Nas Academy, katulad nila Catriona Gray, ni Jessica Soho, ni Chinky Tan at ni Michael Sigco. Siguro kung mapapatunayan na kung ano talaga yung totoong intensyon ni Nas sa kanyang pagiging content creator / vlogger, ay saka pa magbabago ang lahat. Ang Nas na ginagamit kasi niya ay isang Arabic word na ang ibig sabihin ay people or mga tao. So patunayan niya sana na ang totoong intensyon niya ay makatao. So there you have it mga kaibigan. Mahalin natin hindi lang yung bansa natin kung hindi kasama yung mga kultura na meron tayo. Dahil ang mga kultura na meron tayo ay bahagi ng pagkakakilanlan natin. Once again, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay. Stay safe everyone and God bless.